Alinsunod sa layuning pangalagaan at protektahan ang mga karapatan ng mga bata at ilayo sa pang-aabuso, mas pinalalakas pa ng Council for the Welfare of Children o CWC ang implementasyon nito sa Makabata Helpline 1383. Batay kasi sa pinakahuling datos ng CWC, nasa 2.5 milyon ang naitalang cyber tipline report noong 2022 at tumaas ito ng 200,000 noong taong 2023. Samantala, 42% sa mga facilitator ng mga ganitong gawain ay ang mga magulang, guardian o kamag-anak ng mga bata. Dagdag pa rito sa datos ng Philippine National Police Women and Children Protection Center, 18,756 ang kaso ng child abuse sa bansa, mataas ng 1,452 kaysa noong 2022 na may talang 17,304 na kaso. Ang mga tatlong nangungunang child violation ay ang child abuse, rape at act of lasciviousness. Kaya naman isa ang Makabata Helpline sa kanilang inilunsad na programa upang matulungan ang mga kabataan na magsumbong sa naturang hotline na maaari rin nilang maabot sa opisyal na Facebook page ng Makabata Helpline at cellphone numbers na maaari nilang matawagan. Bukod dito ay maaari ring magsilbing kanilang takbuhan sa mga panahong kinakailangan nila na makakausap dahil handog din ng helpline ang peer-to-peer calls upang hindi maramdaman ng mga bata ang pangungulila o hindi pagkasama sa grupo. Ayon kay Angelo Tapales, Undersecretary ng CWC, kasama rin sa kanilang tinututukan ay ang child labor, partikular na ang mga pamilya o magkaanak na naninirahan sa mga lansangan sa Kamaynilaan na galing sa ibang probinsya. Ipinaliwanag ni Tapales ang kanilang programang inilunsad sa mga ganitong pagkakataon. Noong January 2024 po, nag-isyong ating mahal na Pangulo ng Executive Order number 52. Yan po yung Executive Order on the Pag-abot Program. Isa sa napakagandang proyekto po yan at programa ng DSWD kung saan inaabot, pag-abot program po, no? Inaabot ang mga pamilyang nasa kalye, mga bata, sama po, no? Lahat po, para po sila ay mabigyan ng tulong. Ano? Sa programang ito, kinukolekta ng DSWD ang datos, problema at mga pangangailangan kung saan ang mga naturang pamilya ay dadalhin sa mga temporary shelter facility para sa pag-schedule ng kanilang transportasyon pabalik sa kanilang probinsya. Makaraang makabalik ay magkakaroon ng koordinasyon sa mga lokal na pamahalaan ng mga pamilya nang sa gayon ay matiyak ang kanilang seguridad sa hanap buhay o pagkakakitaan upang hindi na bumalik pa sa syudad. Bukod dito ay binigyang linaw rin ni Tapales ang kinaibahan ng child labor sa legal na pagtatrabaho ng mga bata. Working children po, meron po kasing legal na pagtatrabaho. Siguro ang best example na po dyan, yung mga child models po natin, yung mga child star na napapanood po natin sa TV. No? Yan po ay pinapayagan ng Department of Labor and Employment at syempre po merong at least 3 regulasyon na inisyo ang Department Order ang DOLE na nire-regulate po yan. Doon naman sa tinatawag na child labor. Pag sinabi pong child labor, yan ay pinagtatrabaho mo ang bata na underage or ang trabaho ay hazardous, deleterious, exploitative, abusive po yung conditions po. No? Pagtitiyak naman ni Tapales na patuloy ang konseho at pamahalaan sa mga inisyatibo at implementasyon ng mga programa na susugpo sa child labor at magpapabawas sa kaso ng pang-aabuso sa mga bata. Princess Castro nag-uulat para sa One Media Network.